Gumugulong na ang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service laban sa mga pulis na sangkot sa pagbaslang kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Sabi ni IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, posibleng matanggal sa serbisyo ang pulis na umamin sa pagdinig ng House Squad Committee na sangkot sa pagpatay sa dating opisyal ng PCSO. Una daw sa kanilang listahan ang confessed participant conspirator na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Giit ni Dulay, nangangalap na sila ng mga ebidensya upang maisampa ang administrative case laban kay Mendoza at iba pa. Pero kung ang naging pahayag daw ni Mendoza sa Kamara ang pagbabasehan, mahaharap ito sa grave offense na may katumbas na dismissal from the service. Sa ikapitong pagdinig ng Quadcom kaugnay sa extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration, isiniwalat ni Mendoza na noong October 2019 nang utusan siyang i-operate ang isang high-value target na kalaunan ay napag-alamang si Barayuga. Grave offense ito dahil you're talking about murder, murder involving several personalities to assassinate technically parang government official na rin to sapagkat PCSO ito. Sigurado ito pag sa nangyari na to. Ang pinaka-charge dito will be a grave offense with the summary dismissal penalty kasi mabigat ang parusa dito. Hindi rin daw ligtas sa investigasyon ng mga pulis na nasa likod sa pagsama sa pangalan ni Barayuga sa drug watch list at maging ang mga pulis na unang humawak ng kaso. Alam mo, ang investigasyon naman namin malawak, So hindi lang kami mag-concentrate doon sa mismong statement lang ni Barayuga, kundi din yung sino mga personalidad na kasama dito hanggang humantong dito sa pagpatay kay Barayuga. So, yun ang mga titignan namin. Lalo na yung sinasabing pagsama doon sa kanila sa drug list, So, lahat ng anggulo titignan namin. Sabi ng IAS na maaaring abutin ng 45 hanggang 60 araw ang pangangalap ng ebidensya na susundan ng formal proceedings at pagkatapos ay summary dismissal. Nauna nang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang malalimang pagrepaso sa kung paano napasama ang pangalan ni Barayuga sa drug watch list. Sabi ni Marbil, dapat merong malinaw at solidong ebidensyang hawak ang mga pulis laban sa isang tao bago ito ibilang sa listahan ng drug personality. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.